Ang mga hayop na pag-alagala nangangailangan din ng kalinga. Kaya ito ang tila naging misyon ng isang sanctuary sa Laguna na daan-daang stray animals na ang kinukupkop. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Marami sa kanila isinilang at lumaki sa lansangan. Walang tirahan, walang pagkain, at madalas walang nakakapansin. Mahigit 1,000 stray animals ang inaalagaan sa God Sanctuary for Stray Animals na matatagpuan dito sa Mabitak, Laguna. Ating bisitahin ang tahanan ng mga hayop na muling nagkaroon ng pag-asa. Itinatag noong November 2018 ang God Sanctuary for Stray Animals. Ito ang nagsilbing tahanan ng mga hayop na minsang namuhay sa lansangan. Nagre-rescue ako ng mga aso. Dumami yung aso sa loob ng bahay ko, umabot ng 100 plus. So, nag-isip ako ng paraan. So, naisip ko, what if magtayo na lang ako ng shelter? So, doon po nag-umpisa po. Ngayong 2025, nasa 1,209 na mga aspin ang nasa loob ng santuaryo. Kaya't hindi biro ang trabaho ng 22 na caretakers na araw-araw nag-aalaga sa kanila. Tulad nila Romeo at Denise, mga volunteer sa shelter. Pareho na raw silang nakagat ng bagong salbang aso. Sa shelter may mahigpit na protocol para sa ganitong mga insidente. Hindi ako kinabahan dahil alam kong may mga turok yung mga aso dito. Pero nagpa-injection pa rin po ako kasi po para sa safety na din po. Ganun. Bago pa man maipasok sa main kennel o kulungan ng isang aso galing sa dog pound o sa kalsada, isinasailalim muna sila sa 1-month quarantine upang obserbahan kung may sintomas ng sakit, lalo na ng rabies. Pagdala dito, vaccinated na yan sa anti-rabies. Or kung mag-rescue kami sa streets, bago dalhin dito, dadaan mo na sa vet para turukan ng anti-rabies. Sa dami ng inaalaga ang aso sa loob ng God Sanctuary, maaaring isipin na magulo, mabaho o delikado ang lugar. Pero, kabaligtaran ng totoo. 2 beses kada araw kung sila ay maglinis sa bawat sulok ng santuaryo. To be honest, overpopulated siya. Ang population lang dapat dito is 700 to 800 dogs. Kaya nga po, nagsisikap po kami na mayroon kaming ongoing construction ng bagong shelter na mas malawak, 2,500 square meter. Ongoing pa. So, sabi ko sa kanila, tis-tis lang kayong mga anak, lilipat din tayo at magkakalaro na kayo at maluwag na doon. Ang capacity nun is 5,000 dogs. So, hopefully, hindi katapusan. Makalipat na kami. Dito, hindi lang sila nabibigyan ng ligtas na tahanan, kundi nababawasan din ang panganib ng rabies, sakit, at mga problemang maaaring makaapekto sa komunidad. Ang santuaryo ginagawa ang lahat para mapanatiling malusog at ligtas ang bawat isa sa kanila. Pero hindi nila ito kayang mag-isa. Kailangan nila ng tulong, kailangan nila tayo. Pag-rescue pa lang, gastos na po sa transportation at saka sa vet, sa anti-rabies na turok. Ang daily food expenses namin ay 25,400. Minsan ang aming merchandise ay hindi kayang punuan ang sales ng aming merchandise para sa pangangailangan nila. Ang pagkalinga sa mga asong galing sa lansangan ay hindi lang usapin ng animal welfare, kundi may mas malawak na koneksyon sa kalusugan ng komunidad. Ang malasakit sa kanila ay malasakit para sa ating lahat. Suportahan ang mga shelter na tunay na nagbibigay pag-asa sa hayop, tao, at kapaligiran. Mobile Journal Yeda Pascual po. Hatid ang mukha ng balita.